Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong manga chapter review ng One Piece. Mahaba-haba ito dahil si Robin at si Vegapunk ang bida sa chapter. May mga revelasyon si Vegapunk patungkol sa Ohara. Pero bago tayo mapunta dyan ay alam mo na, like and subscribe at pakihit ang bell para maging updated sa mga paparating na video at pakilike na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Okay, simulan na natin ang chapter. Let's go! Nagpapatuloy ang kwento sa naudlot na usapan ng Straw Hat Pirates at ni Shaka. Di nga makapaniwala ang mga ito na yung advanced na city na nakikita nila ay may gantong lugar na dati pa. Sinabi pa ni Shaka na dati nga daw siyang isang archaeologist na baliw sa pagtuklas at handang ibuwis ang buhay para lang pag-aralan yung Ancient Kingdom. Di lang daw yon, may mga nahukay pa daw sila ng mga makinarya na galing pa sa parehong panahon ng Ancient Kingdom. Tinanong nga ni Robin na yung sinasabi daw bang makinarya ni Shaka ay gawa pa ng Void Century. Tinanong din ni Nami si Robin kung may alam daw ba siya dito. Nagpaumanhin naman si Shaka dahil nga itatapik na naman niya yung nangyari nga kay Robin. Diba nga daw taga doon ito sa Ohara at ginamitan nga daw ito ng Buster Call. Sa palagay nga daw niya kaya nangyari yon ay may nalaman yung mga taga doon tungkol nga sa Ancient Kingdom. Ang pagkakaalam nga daw niya sa Void Century ay ang panahon ng problema na kinabibilangan nga ng 20 nation laban sa Ancient Kingdom. Nanalo nga daw yung 20 nation na ito at dito nila binuo yung world government na kilala natin. At syempre para hindi malaman ng mundo ang tungkol sa Ancient Kingdom, binuro nila yung mga bakas o impormasyon tungkol nga dito. Gulat na gulat nga ang lahat nang malaman nila at nagsalita dito si Sanji na ibig sabihin daw nung sinabi ni Shaka na kung sino man daw yung may alam tungkol doon ay syempre tatapusin nga daw nila, sabi pa ni Shaka. Nang marinig nila yon, nangamba nga sila Nami at Usopp dahil bakit di daw agad sinabi ni Shaka yung ganon. Ayaw na nga daw niyang maalala yung sinabi nito, baka mapahamak pa sila. Tinanong nga ni Shaka si Robin kung totoo nga daw ba yung balita doon sa nadiskubre ng mga taga Ohara kaya nangyari yon. Sagot ni Robin ay bakit nga daw tinatanong ni Shaka yon? Di ba nga nagtatrabaho siya doon sa world government at mataas pa ang rank nito, dapat alam daw nito yung ganong balita. Pero sabi na lang ni Shaka ay magaling pa din daw magtago ng mga kakaibang sikreto ang mga nasa taas nito. Saka pag tinanong niya nga daw yung ganon ay pwedeng manganib daw ang buhay niya. Pero bigla na nga lang sumigaw si Usopp na dapat daw din na lang niya sinabi, ipapahamak nga daw sila nitong si Shaka. Nagtanong ulit si Robin na kung totoo man daw yung sinasabi nitong si Shaka, bakit nga daw alam nito na pinag-aaralan ng mga scholar ng Ohara yung Ancient Kingdom at lahat daw ng mga libro at impormasyon na yon ay nasa Ohara lang. Pinahinto ni Shaka si Robin at sinabi nito na yung Will of Ohara nga daw ay buhay pa. Yung araw daw na nangyari yung insidente ay nagpagulat nga daw sa buong mundo na yung kinilalang lugar ng karunungan ay winasak liban nga daw sa isang batang babae. Yung mga scholar nga daw ay tinawag na mga masasamang tao at nagplano na patumbahin ang gobyerno. Ilang buwan nga daw ang nakalipas pagkatapos ng insidente. Nagplano nga daw itong si Vegapunk na bumisita doon sa lugar ng Ohara. Dahil nga kilala siya ni Professor Clover, naisip nga niya na magdala na din ng bulaklak para sa nangyari. Tinanong ni Robin si Shaka na kilala daw pala nito si Professor Clover. Dahil nga sa pagkahumaling nitong si Clover sa Void Century ay ito nga daw yung nagpagana sa kanya para maglakbay kung saan-saan para makahanap ng mga clue patungkol dito. Ilang beses nga niyang nakasagupa yung mga Marines at nung nahinto siya dito na tinanghal si Professor Clover na pinakasikat na archaeologist sa buong mundo. Pagkalipas ng panahon, lahat ng scholar ay humanga sa kanya at ang mga ito ay nanirahan sa Ohara. At ito nga daw yung banal na lupain para sa archaeology. Pero yung pagsasama ng mga matatalino ay may pangit na kapalit. Nang makarating nga daw itong si Shaka sa Ohara ay pati nga daw yung Tree of Knowledge ay sira na at gulat na gulat nga daw siya.
Pero nang makita niya yung lawa doon sa gitna ng isla ay nakita nga niya yung napakadaming libro. Naisip niya na siguro gawa nga daw yun ng mga scholar kahit na sa huling sandali nila ay inalala pa din nila yung mga libro. At sinigurado nila na yung susunod na henerasyon ay makikita at malalaman ng tungkol nga doon sa kanilang tinuturing na kayamanan. Kung sakali yung mga Marines daw yung nakakita nun ay papabayaan na lang daw ng mga ito yung mga libro. Pero ayun nga ang mali nila at ito nga yung pinakaalas ng mga scholar. Nang ma-realize nga daw yon ni Vegapunk ay muntik pa siyang mapaiyak. Habang nagkikwento nga itong si Shaka, si Robin dito ay naalala niya yung mama niya na sinabi nga nito na ipagmalaki nga daw niya yung mama niya. Dahil ito ay may dangal at lumaban para sa Ohara. Nang makita nila Sanji na umiiyak si Robin, pinagalitan nila si Shaka. Tinanong ni Robin kung nasa na yung mga libro. Sabi ni Shaka na plano nga daw niyang dalhin yung mga libro sa Punk Hazard. Kaso nga lang, pag napunta doon yung matataas ay wala na, tapos na daw. Pero nga ang nangyari, may mga nilalang siya na nakita nung araw na yon at kumuha sa mga libro. Si Vegapunk na to nung napunta siya ng Ohara. Nagtaka na may mga dumalaw nga doon sa lugar. Tiningnan niya ng mabuti. At mga giant pala ito na kinukuha yung mga libro doon sa lawa. Habang nakatingin si Vegapunk ay may biglang nagsalita doon sa likod niya at binati ito na kamusta na nga daw siya. Yung ulo nga daw nito ay talagang kakaiba at makikilala agad siya. At ito pala ay si Dragon. Tinanong ni Vegapunk kung anong ginagawa nito doon sa Ohara. Kilala nga daw siya ni Professor Clover. At siya nga daw ang dapat magtanong nun kay Vegapunk. Sinabi ni Vegapunk na siya din daw pala kilala niya. Alam niyang si Clover ay loko-loko na gumagala sa dagat. Pero hindi daw siya naniniwala na gusto nga daw nitong wasakin ang mundo. Sinisiraan nga lang daw siya ng mga nagbalita na yon. Nag-aalala daw ba siya doon sa mga giant? Di daw yan mga nangangalakal. Nakausap na nga daw niya yon kanina pa. Sabi nga ni Dragon, sa tingin nga daw nitong si Vegapunk ay galing ang mga ito sa Elbap. Alam nga daw ng mga ito na mahalaga yung mga libro na yon. At yung captain nga daw ng mga ito ay yung nakabenda yung katawan. Sinabi nga dito nung pinuno ng mga giant na nagsakripisyo ang mga taga-Ohara para sa mga libro na yon. Kaya hindi nga daw nito hahayaan na mawala ito sa kasaysayan. Pagkatapos nga daw makita nitong si Dragon yung ginawa ng world government, buti na lang daw andyan yung mga giant para kuhanin yung mga libro at itago. Nalaman nga daw ni Dragon na kasama na itong si Vegapunk sa mga lumalaban sa world government. Pero nung nakita niya na nagtatrabaho din siya para sa mga ito, ay para nga daw siyang masusuka. Ano daw bang sinasabi nito? Yung pinagmamalaki niyang grupo ay walang pondo kaya mahirap gumawa ng plano. Ang meron nga daw itong si Vegapunk ay talino. Yung world government nga daw ay malaking organisasyon. May mga disenteng tao naman daw siyang kilala. Lalo na doon sa Navy na pwede niyang asahan. Kaya wag nga daw mag-alala si Dragon at alamin muna yung patutunguhan ng ginagawa niya. Nakuha na nga daw niya, sabi pa ni Dragon. Pero hindi nga daw niya kaya na maghintay lang lalo na sa nangyari. Sobra na daw kasi, yung mga walang laban na mga scholar ay masyadong pinahirapan para lang tanungin sa mga ginagawa nila. Di na daw tama yun, bubuo nga daw siya ng isang hukbo na kayang labanan sila ng harapan, sabi pa ni Dragon. Kala daw ni Vegapunk ay itong si Dragon ayaw makipaglaban. Manood na nga lang daw itong si Vegapunk dahil babaguhin niya yung mundo. At yung Will of Ohara nga daw ni Professor Clover ay di mawawala. Ilang taon pagkatapos nung pag-uusap ni Dragon at ni Vegapunk, binuo na ni Dragon yung Revolutionary Army niya kasama dito ang mga founding member na si Ivankov at si Kuma. Nagulat na naman ang mga makukulit, kasama daw pala yung tatay ni Luffy, sabi pa ni Nami, dahil daw pala kay Professor Clover kaya mas ginanahan si Dragon, sabi pa ni Robin. Nabanggit pa daw yung Elbap, sabi pa ni Usopp, kaya pala tinulungan sila ni Kuma, sabi pa ni Frankie. At si Ivankov nga daw ay kasama doon sa mga founding member. Yung visit daw na yon, sabi pa ni Sanji. Yung mga libro nga ng Ohara ay hindi naman daw matatagpuan na ng world government. Pero dahil sa curiosity ni Vegapunk, ay pumunta siya doon sa Elbap at yung mga kumuha sa mga libro ay pinayagan siya na basahin ang mga ito. Ibig sabihin lang daw noon, lahat ng mga nalaman ng Ohara Scholar ay nabasa niya at lahat ng sikreto ng mundo ay kabisado niya at lahat daw ng yon ay nasa utak niya na hanggang sa ngayon ay nagsasaliksik pa din siya. Naiyak na si Robin dito at sinabi niya na yung captain nga daw ng mga giant ay ang pangalan nga daw nito ay si Saul, tama nga daw ba siya? Nagtatago nga daw yon kaya hindi nga daw niya muna masasagot yon. Pinasalamatan nga ni Robin itong si Vegapunk dahil dun sa ginawa nito para sa Ohara. Ginawa nga lang daw niya yung tama at syempre isa din daw siyang scholar. Bigla na nga lang gumalaw yung mga sapatos ng mga makukulit. Sinabi na lang ni Vegapunk na marami pa daw silang pag-uusapan kaya sumama daw muna sila sa kanya. May papakita nga daw siya.
Okay, mapunta tayo kay Luffy doon sa nakita nilang Ancient Giant. Sabi nga ni Luffy, wala nga daw siyang makita na pasukan doon sa robot. Baka nga daw gumagalaw yon ng kusa, sabi pa ni Chopper. Kaya tinawag nila ng kung ano-ano yung robot para gumalaw. Parang ang mga bata daw itong sila Luffy at Chopper, sabi pa ni Bonnie. Pagkatapos ng pagtawag nila sa robot, may biglang nangyaring kakaiba na parang sasabog daw yung robot. Sa gilid nun, may lumalabas na matanda at nanghihingi ng tulong. Nakita ito ni Luffy at sinabi na kala daw niya gagalaw na yung robot, matanda lang daw pala. Kapareha nga daw itong ni Kinemon kasi nga kalahati lang yung katawan nito. Lap trip na naman si Luffy. Hinugot ito ni Luffy at natanggal naman. Pero si Bonnie ay sumigaw na siya nga daw yun. Pagkalabas ng matanda ay sinabi nito na anak daw ba siya ni Dragon. Tinatanong si Luffy. Alam nga daw niya na pupunta doon yun. Buti nga daw ay nakarating siya. Nakita nung matanda si Bonnie at ang laki na nga daw pala nito ngayon. Lumulutang nga dito yung matanda at nagulat dito si Luffy. Tinawag ni Bonnie yung matanda na si Vegapunk at ito na ata yung totoo. Namangha nga sila Luffy at Chopper doon sa sapatos ni Vegapunk. Pinaliwanag naman ito kung paano gamitin yon. At pagkapindot doon sa sapatos, bigla na lang lumipad yung tatlo. Lap trip na naman. At dito na pinakita na ito na yung totoong Vegapunk. End of the chapter. Okay, na-reveal na din yung totoong itsura ni Vegapunk. Ang laki pala ng ulo nito dati, pero ngayon lumiit na. At ano kaya ang mga pag-uusapan nila ni Luffy? Abangan natin mga katambay. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!